Hello guys, welcome sa RJ's Farm. Nasa pangalawang araw na tayo ng magpe-prepare na mga mulberry natin, yung para i-prune sila. Na gawin natin ngayon ay magpapataba tayo ng ating mga mulberry. So ilalagay natin yung abono, yung complete fertilizer muna ilalagay natin. Pagkatapos ilagyan ng abono, didiligan muna natin sila para matunaw yung abono. Ito yung nalaglag na yung trap natin dati. Buti naman at wala na yung mga yung mga fruit fly. So ilalagay lang natin dito yung mga trap natin. So si tatang yung papataba. Then pagkatapos lagyan ng pataba. Yan, didilig na tayo. Gamit ng para matunaw yung abono. Kasi medyo mano na dito ngayon, sobrang init na. So kailangan din ng mga mulberry natin ng tubig. The next day. Good morning guys, welcome sa RJ's Farm. Ito na yung pruning day natin. Day 1 lang muna. Kasi pinipare natin last 2 days yung mga tanim natin na mulberry. Inabunuhan muna natin and then sisimulan na after 2 days, sisimulan na natin siyang i-prune. Kung magbibilang tayo niyan, after 1.5 months, ready for harvest na naman yung mga mulberry natin. Yung makikita natin dito, itong mga second batch na lang to second season nila. Kasi nung nauna, konti lang yung nilabas kasi first time nila. Ngayon, pangalawang season na nila. So mataas sila, ibababaan ulit natin sila ng mga 5 feet para maabot ng mga magpipik. And then, kung mapapansin nyo, yung mga tangkay nila, malalaki na. Ayan. Almost thumb size na. Medyo matigas na to. Kaya sinubukan namin kahapon. Ito yung nangyari. Ayan. Dahil sa sobrang laki niya, ayan, naputol yung natin. Kaya ang ginawa natin, gagamitin na natin ito. Ayan, medyo mas matibay ito. Kasi hindi kaya nung mga pruning shear natin to. So ito, sinubukan natin kahapon. Then okay naman. Nandito na tayo. Ayan, marami na tayong prune. So ito 15 pieces yan. Nandito. Ayan. So binabaan natin sila. Ayan, hanggang dito na lang muna sila yan. Ito yung dati nila. Ayun yung dati nila. Tapos itong mga pinagputulan natin yan, ikakatings natin yan para magparami tayo para pwede nating ibenta. Kagaya na ito, magaganda na yung mga cuttings niya kasi malalaki na yung diameter ng mga nila. So mataas na yung chance na mabuhay sila. So mamaya tatanggalin natin ang dahon to. And then yung palang mga nagrarabit, ayan, pwedeng kuhanin dito yung mga dahon. Ayan. So halika, try natin i-prune yung isa. So kagaya na ito.
ito, mataas siya. Almost 15 feet na to eh. So ang gagawin natin yan, bababaan natin hanggang dito lang muna. Mga 5 feet or 4.5 feet. Para pag nagbunga siya, lalabas dito, sa baba siya magsasanga. So ganyan lang ang gagawin natin. Kagaya nito, pag kulay brown na yung cuttings niya, malakas na yung mataas na yung chance niya na tumubo kasi matured na yung cuttings. And then pag tumubo yan, sigurado may kasamang bunga. So pagkatapos tanggalan ng mga sanga, tatanggalan naman ng dahon. Pero to dahil nasa taas yung dahon niya, hindi siya masyado matrabaho. Pero yung mga nandun, yung nasa baba na yung sanga niyan, yung mga dati nating nagbunga, matrabaho yan kasi marami ng dahon sa baba. Ito, nasa taas lahat yung dahon niya. Basta tatanggalan lang ng dahon, yun lang ang pruning. Yun lang naman ang ano ng pruning. Ang kailangan sa pruning, matanggal ng dahon. Yung iba naman, pwedeng hindi naman putulin ito kaso magiging tataas sila pagwa-wild. Tayo naman dahil sa farm, kailangan mababa para pag yung mga nagpipik na mga bata, abot nila. Saka pag mataas na kasi, hindi naman pwedeng sungkitin yung mulberry, masisira. Kagaya niyan, mas mabilis ngayon kasi halos wala nang dahon. Mabilis ngayon. Sa mga susunod na video, ipapakita natin kung paano magtanim o magpropagate ng mulberry cuttings. Papakita natin sa video. So, kagaya nito, ang hirap. Mabigat na siya. Sobrang. Kaya kung yung pruning shear lang gagamitin dito, mababali din. Tsaka masakit sa kamay. Buti may ganito tayo. Shoutout kay Kuya Rene from Australia. Kaya madali. Natapos na nating iprontong dalawang line or yung 30 pieces na mulberry trees. Ayan. And then yung iba dito, ayan. Diyan tayo kukuha ng mga cuttings natin kasi mapapansin nyo malulusog yung mga cuttings niya. Ayan. Yung malalaki, kulay brown, and then yung ito yung mga buko niya. Malapit na siyang pumutok or bumuka. So ito magandang ano to. Compare dito sa mga semi-matured na to, ayan, yung mga malilit lang parang pencil size. Ito pentel pen size. Mas maganda yung tutubo siya. May malakas ang chance. So ayan muna. 15 muna tapos kasi uminit na. Siguro mga mamayang hapon or bukas. Itong 13 pieces na to. Ito yung malakas mag-ano kasi matured na to eh. Malakas magbigay. So ito medyo matrabaho to compared sa dito sa dalawa kasi yung dalawa halos nasa taas yung mga dahon nila. So hindi na natin sila masyadong tinatanggalan ng dahon kasi pag pinutol natin yung sanga, sumasama na lahat. And then pagkatapos niyan magsasanga nila sa baba na sila para makontrol yung ano pagtaas nila. So ito niya matrabaho to, itong last na to. Kasi maraming dahon na tatanggalin. Saka dilinis muna natin to kasi igagrass cutter din to mamayang hapon. Pero babalikan pa natin to mamayang hapon. Kukunin natin itong mga cuttings. Marami pang cuttings dito. Ayan. Hinano natin. Tsaka yung mga pinagputulan dito natin nilalagay. Para magiging tambak sa lupa din pag na-decompose. Ayan. So ganun pa rin. Ito pa yung mga mulberry natin na i-schedule natin to sa November na. Kasi nagbubunga na sila. Ayan. Tinry na natin sila. Ayan sila. So ano to? 39 hindi 39 oh, 39 na mulberry trees. So ayan, para itong mga
pinro natin ito, nakaschedule na November yan, sigurado. Katapusan na November or early December. Yan. So, makakapag-propagate na tayo ng maraming cuttings. Ayan, ito yung kahapon, Hindi naman siya nabasa, hindi naman umulan, pero naglalabas pa rin sila, naglalabas siya ng tubig. Nagtutubig sila, Ayan, parang yung mga ubas. Naglalabas sila ng liquid. So, yan na muna yung update natin sa mulberry natin. Abangan nyo yung day 2 ng pagpapron natin. And then, gagawa rin pala ako ng video na kung paano itanim yung mulberry cuttings. Yun lang na muna at maraming salamat.